Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nakatutok po ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakasariwang balita kaugnay sa Super Typhoon Leon at sa Long Undas Weekend. Nakabantay sa Baguio City si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman si June Veneracion. Si Mav Gonzalez ang maghahatid ng latest sa Occidental Mindoro. Sa Manila North Cemetery si EJ Gomez nakapwesto. At nasa Roman Catholic Cemetery sa Davao si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Mga kapuso, malalakas na ulan at hangin at matataas na alon ang nararanasan sa dulong Hilagang Luzon dahil sa Super Typhoon Leon. Sa lakas ng alon, gumuho ang bahagi ng lupa sa tabing dagat sa Apari, Cagayan hanggang mahulog ang isang fisherman's wharf at cottage. Tulad sa Cagayan, malakas na hampas ng alon din ang nararanasan sa Batanes. Katulad na lang sa bayan ng Sabtang. Nagdulot pa ito ng pagbaha sa ilang bahagi ng bayan. Sa bayan ng Mactao, pumasok pa ang alon sa malayong bahagi ng Pampang. Magdamagang naranasan sa ilang parte ng Hilagang Luzon ang malakas na hangin at ulan. Ang mga bayan ng Basco at Itbayat sa Batanes inilagay sa Signal Number 5 alas 11 kagabi bago ibinaba sa Signal Number 4 ang dalawang bayan kasama ang probinsya kaninang alas 8 ng umaga. Mga kapuso, sa gitna ng paghagupit ng Super Typhoon Leon, nagbabala muli ang pag-asa tungkol sa posibleng storm surge o daluyong. Apektado ang ilang coastal areas ng Batanes at Cagayan. Maaring umabot sa lampas 3 metro ang taas ng tubig na raragasa sa dalampasigan. Ibig sabihin, pwede maging kasing taas yan ang unang palapag ng isang gusali. Mga kapuso, lumayo na po sa dalampasigan. Kanselahin lahat ng aktibidad sa dagat at alamin ang latest na update sa lagay ng panahon. Ayon sa Office of Civil Defense, sa paglapit ng bagyo sa dalampasigan, ang malakas na hangin at ang mababang atmospheric pressure ng taglay ng bagyo ang magtutulak sa tubig mula sa dagat. Nagdudulot ito ng malawakang pagbaha sa mabababang lugar sa dalampasigan. Maalon pa rin at delikado sa lahat ng sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybaying sakop ng Batanes, Ilocos Provinces, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela at Aurora. Base po sa 8 AM Bulletin ng Pag-asa, inalis na ang Wind Signal Number 5. Nakataas ngayon ang Wind Signal Number 4 sa Batanes. Signal Number 3 sa northern portion of Babuyan Islands. Signal Number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Itinaas ang Wind Signal Number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, buong Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, buong Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at buong Ilocos Sur. Abangan po mamaya ang 11 AM Bulletin ukol sa Super Typhoon Leon at ang bagong listahan ng mga lugar na may wind signal. Namataan ang mata ng Super Bagong Leon, 11 o 110 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 195 kilometers per hour. Mamayang hapon, posibleng maglandfall ang bagyo sa Taiwan. Mamayang gabi o madaling araw bukas, inaasahan namang makakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Nagdulot ng pinsala ang storm surge sa Santa Ana, Cagayan. Bukod na lang ang natira sa isang kubo na nasa tabing dagat. Nagkaroon naman ng mga bitak ang ilang bahay roon. May bahay pang bahagyang tumagilid dahil din sa storm surge. Nasira rin ang bahagi ng seawall doon. Kwento ng mga residente, umabot ng lampas tao ang taas ng alon na nanalasa roon. Nanawagan din silang matulungan ng pamahalaan na maayos ang nasirang seawall at kanilang mga ari-arian. Sa buong bayan ng Santa Ana, umaabot na sa 1,000 pamilya ang inilikas. Samantala, umakyat sa 150 ang nasawi dahil sa hagupit ng Bagyong Christine noong nakaraang linggo ayon sa NDRRMC. 115 naman ang naitalang sugatan habang 29 ang hinahanap pa. Kasama ang epekto ng nananalasang Super Typhoon Leon, halos 7.5 milyon ang apektado ng dalawang bagyo.
Halos 3 bilyong piso naman ang pinagsamang pinsala ng mga ito sa sektor ng agrikultura. Ngayon pong Huwebes, half-day lang ang pasok sa lahat ng eskwelahan at mga tanggapan ng gobyerno sa buong bansa. Ayon sa Malacanang, pagkakataon ito para makauwi agad ang mga estudyante at empleyado sa kani-kanilang probinsya para gunitain ang undas. Suspendido naman ang number coding scheme sa Metro Manila ngayon hanggang bukas, November 1, ayon sa MMDA. Sa hiwalay na abiso, nag-anunsyo rin ng suspension ng number coding scheme ang Makati City ngayong araw simula mamayang alas 12 ng tanghali. Kumustahin na natin ang sitwasyon sa isa sa mga pinakamalaking sementeryo dito sa Metro Manila, ang Manila North Cemetery. May ulat on the spot si EJ Gomez. EJ? Rafi, hindi pa gaanong karami ang bumisita rito sa Manila North Cemetery. Ayon sa tala ng management, as of 10 a.m., aabot sa 11,000 ang bilang ng mga taong bumisita rito simula ngayong araw. All measures in place na raw ang pulisya para masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa loob at labas ng sementeryo, ayon sa Manila Police District. Sa labas ng sementeryo, nagkalat ang mga nakadeploy na traffic enforcers para maabisuhan ang mga motorista patungkol sa mga alternatibong kalsada na maaari nilang daanan ngayong ilang kalsada na sa paligid ang isinara. Ayon kay Police Major Jake Arcilia ng MPD, halos 500 personnel ang idineploy nila sa loob at labas ng sementeryo. Sa entrance ng sementeryo, mahigpit ang pag-check sa mga bisita at sa kanilang mga bitbit na gamit. Bawal ang pagdadala ng lighter, sigarilyo, pabango at saka mga nakakasugat na kutsilyo. Bawal din ang vape. Sa pag-ikot natin kanina, ilang mga pamilya na ang nagtungo ngayong araw para raw maiwasan na makipagsabayan sa inaasahang dagsa sa mismong undas bukas. Gaya na lang ng pamilya Royo at Montesilio na madaling araw bumisita. Ang pamilya naman ni Nanay Thelma, alas 9 na nakarating dahil daw sa traffic mula Novaliches at ngayon ay tinitiis na lang ang init ng araw. Narito ang kanilang mga pahayag. Ang dinalaw po namin yung nanay ko, bayaw ko, pamangkin ko at saka asawa ko. Inagahan na po namin ng dalaw para hindi na po kami sasabay sa kinabukasan, masikip na po eh. Tsaka hirap po makipagsiksikan dahil meron talagang bata kaming kasama. Taon-taon po yan. Dinalaw ko po ang nanay ko kasi ilang taon na po na nandito. Hanggang lang po kami, hanggang matapos po yung kandila. Rafi, ayon sa MPD, inaasahan na magsisimula ang pagkapal ng mga taong bibisita dito sa Manila North Cemetery mamayang hapon, lalo na half day lang ang pasok sa ilang tanggapan. Rafi? EJ, sa lawak ng Manila North Cemetery, paano inaalalay ng LGU yung mga bumibisita dyan? Rafi, may mga libreng e-trike na inihanda yung LGU na pwedeng sakyan ng mga kababayan nating bibisita pa dito sa sementeryo. Lalo na yung mga malayo pa, yung mga pupuntahan na puntod, pagkatapos nilang pumasok dito sa gate. Meron din daw nakahanda na mga wheelchair para man sa kung sino nga mangangailangan. At meron din mga health desk na may nakaantabay na first aid at mga medical personnel para sa anumang health emergency. At Rafi, muling paalala sa publiko, wag na daw magtangka na magdala ng mga ipinagbabawal na items dahil sabi ng mga nakadeploy dito sa panahong makumpiskahan ang mga bisita ng mga ipinagbabawal na items ay hindi na raw yon maaaring mabawi pa. Balik sa iyo, Rafi. Sa mga gusto pang magpunta dyan, EJ, kumusta yung panahon sa mga oras na ito? Kanina, Rafi, pagdating natin dito, mga alas 8, alas 9, grabe yung tindi ng sikat ng araw. Pero kani-kanina lang, bago lang mag alas 11, biglang umambon, kaya lang mahina lang naman yun at tumagal lang ng ilang minuto. Medyo makulimlim sa mga puntong ito, pero sabi naman ng MPD ay meron sila mga nakahandang contingency sa panahong umulan ngayong araw. Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita rin ng GMA Regional TV tungkol sa undas at live mula sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City, si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Unti-unti
unti-unti nang dumaragsa ang mga bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Ang 75 anyos na si Antonio Lianes, ngayon pa lang bumisita na sa kanyang mga yumaong kaibigan. Aniya, maaga siyang bumisita upang makaiwas sa inaasahang pagdagsa ng mga tao. Maayos naman daw ang pagpapatupad ng mga polisiya at restrictions dito sa sementeryo. Samantala, inaabangan naman ang pagdalaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanyang mga yumaong magulang na sina former Governor Vicente Duterte at Soledad Duterte na nakahimlay dito sa Roman Catholic Cemetery. Wala pang eksaktong petsa kung anong araw at oras siya dadalaw. Ayon sa Davao City Economic Enterprise, ang tagapamahala ng mga pampublikong sementeryo sa lungsod, inaasahang magsisimula ang pagdagsa ng mga tao dito simula bukas hanggang sa Linggo. Sa lawak na nasa 4 na ektarya, isa ang Roman Catholic Cemetery sa mga malalaking sementeryo sa Davao City. Ipinatutupad ang one entrance, one exit policy dito. Paalala sa publiko, bawal ang pagsusuot ng jacket, pagdadala ng backpacks, pagpapatugtog ng malakas na music o karaoke, pagsusugal, pagdadala ng alak at matutulis na bagay. Bawal din ang overnight. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi lang pwedeng bumisita. Sa ngayon ay wala namang nakumpiska ang mga ipinagbabawal na ipasok sa naturang sementeryo. Nakaantabay din ang Police Assistance Desks na gagabay sa mga bibisita sa kanilang yumao sa sementeryo ito. May medical tents din upang tumugon sa anumang emergency na posibleng mangyari. Nasa mahigit 3,000 na mga safety and security personnel na magbabantay sa mga sementeryo sa Davao City simula bukas hanggang Linggo ang ipinakalat ng Davao City LGU. Paalala ng pamunuan ng sementeryo at mga otoridad, magdala ng tubig at payong na panangga sa init ng araw. Sa Malita, Davao Occidental, nakitaan ng malaking butas ang ilang puntod sa sementeryo sa Barangay Tubalan. Batay sa investigasyon, 7 puntod ang binutas sa gilid. Hinala ng mga kaanak, ninakaw ang mga tuway-tuway o kneecap na mga bangkay. Pinaniniwalaan kasing anting-anting daw ang mga iyon. Agad namang tinakpan ng mga butas habang patuloy ang investigasyon. Dito sa Davao City, sinailalim sa surprise drug test ang mga driver at konduktor na bibiyahe ngayong undas. Ginawa rin yan sa General Santos City at Coronadal, South Cotabato. Sa kabuuan, nasa 400 driver at konduktor ang sinuri sa 3 lungsod. Ang magpa-positive sa drug test, hindi papayagang bumiyahe at isasalang sa confirmatory test. Posible ring makumpiska ang kanilang lisensya. Inaasahan mang maalon ng dagat, may mga itutuloy pa rin ang kanilang biyaheng tawid dagat sa Batangas Port. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang pagdating ng ating mga kababayang pasaherong pauwi sa iba't ibang probinsya ngayong undas dito sa Batangas Port. At ayon nga sa port manager ng port na ito ay aabot sa 20,000 pasahero ang inaasahang darating dito sa passenger terminal ng Batangas Port ngayong araw. At maliban kasi, Rafi, sa mga fast craft o yung mas maliliit na barko na pansamantalang hindi mo na pinayagang maglayag yung ilan na desisyon po ng mga kumpanya dahil nga po sa sama ng panahon, tuloy naman ang biyahe at operasyon ng mga roro at mas malaking barko na may biyahe papunta sa iba't ibang bahagi ng Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz at iba pang bahagi ng Visayas. Ilan sa mga pasahero sa probinsya na mag-uundas ay ang mga nakausap natin gaya ng negosyanteng taga Quezon City na si Lea. Uuwi siya ng Odyongan, Romblon upang dalawin at ipagdasal ang mga namayapang mahal sa buhay. Wala naman daw problema sa pagbili niya ng ticket dito sa Batangas Port pero kinabahan daw siya at baka di makaabot sa biyahe ng barko dahil sa bigat ng traffic sa SLEX. Kahit walang storm signal, inaasahang maalon ng biyahe ngayon kaya pinaghahandaan na rin ito ng ilang pasahero. Narito po ang kanilang mga pahayag. Kung pagpunta pa lang po namin ng Batangas, sobrang alon din po, malakas. Kaya expect po namin na malakas papapunta ang Odyongan. Sana po maging safe po ang lahat. Opo, taga-Odyongan po talaga kami. Hindi naman po sanay na. Mas malakas pa minsan usually yung pag-uwi namin.
At Rafi, mga kapuso, umabot po sa 13,000 pasahero at higit pa ang mga dumating at umalis dito sa Batangas Port. Kahapon po yan at mas marami nga po ang inaasahan ngayong araw. Asahan na raw po ang mahabang pila mamayang hapon. Para po sa mga habol dito, pila po hindi lang po sa mga pasahero sa passenger terminal, pati na rin po sa mga pila sa mga sasakyan sa mga roro, kaya magbaon daw po ng mahabang pasensya at syempre paghandaan din po ang inaasahang maalong panahon sa inyong pagbiyahe. Atin mo na ang latest, balik mo na sa iyo, Rafi. JP, kumusta yung mga biyaheng pa Puerto Galera kung kanselado yung biyahe ng Fastcraft? Saan sila pwedeng sumakay? Oo, Rafi, may mga biyahe naman sa Roro, no? Pwede sila magpunta sa ibang town, sa ibang bayan sa Mindoro at pwede silang mag-travel by land. Pero Rafi, ngayon, kanina lamang, ilang minutes ago, ay nakita natin bumiyahe ang isang Fastcraft ng isang shipping company papuntang Puerto Galera dahil base raw sa kanilang monitoring ay makakabiyahe naman doon. Pero yan ay depende talaga sa mga shipping companies. Hindi kasi Coast Guard ang nagbabawal sa mga Fastcraft na bumiyahe, pero dahil limitado nga ang pagbiyahe, maaaring silang sasakay mamayang hapon kung sila'y pupunta ng Puerto Galera sa mga Roro at sa iba pang mas malalaking barko. Rafi. Maraming salamat, JP Soriano. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Rafi. Unti-unti nang dumarami ang bumibisita sa Roman Catholic Cemetery dito sa Dagupan City. May mga maaga nang bumisita dahil nangangamba silang baka bahain ulit ang sementeryo dahil sa Bagyong Leon. Yung iba naman ay nagpalinis na ng mga puntod. Tinabunan na rin ng lupa ang ilang parte na madalas bahain noon para mapuntahan ng mga bisita. Magpapatupad ng traffic rerouting scheme ang Public Order and Safety Office epektibo ngayong araw hanggang bukas, November 1. Dahil dyan, magiging one-way ang ilang pangunahing kalsada dito sa Dagupan. Patay naman sa aksidente sa Bangged Abra ang isang barangay tanod na pinabili lang ng kape. Dito naman sa Pangasinan, patay ang isang tricycle driver matapos masangkot sa karambola ng 8 sasakyan. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng dashcam, mapapansin ang mabilis na takbo ng isang SUV sa Malasiki, Pangasinan. Maya-maya, inararo nito ang iba pang sasakyan. Sa investigasyon ng pulisya, sangkot sa karambola ang 3 SUV, 2 tricycle at 3 motorsiklo. Yung driver is naapakan niya yung accelerator at bigla daw nanigas yung paa. So hindi niya nabitawan yung accelerator kundi nagtuloy-tuloy na sakyan. Wasak ang harapang bahagi ng SUV na umararo sa mga sasakyan. Patay ang tricycle driver, pero ligtas ang sakay ng tricycle na unang nabangga ng SUV. Biglaan yung pagkawala niya. Hindi ko matanggap na wala na siya. Nasa kustodiya ngayon ng Malasiki Police ang driver ng nakabanggang SUV na 3 dekada na raw nagmamaneho. Sana po patawarin niya ako. Parang paumanhin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to properties. Dead on arrival sa ospital ang isang barangay tanod matapos maaksidente sa Bangged Abra. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na nawalan ng kontrol ang biktima sa gurong na service ng barangay. Bumangga ito sa poste ng kuryente sa kabilang bahagi ng kalsada. Nagtamo ang biktima ng malalang sugat sa ulo na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa isang opisyal ng barangay, inutusan nilang bumili ng kape ang biktima hanggang mabalitaan na lamang nila ang aksidente. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fresh from Shake, Rattle and Ball 2024, Happy Halloween mga mare at pare! Alamin natin kung scary o cute ba ang mga OOTD ng ilang Sparkle Stars na dumalo sa ball. Yan ang latest! Kanya-kanyang paandar ang ilang celebrity kabilang ang Sparkle Stars sa Shake, Rattle and Ball 2024. Sina Ashley Ortega, Roxy Smith, Sky Chua, and Juve Etrata as Angels. Get mystified naman with Therese Malvar as a vintage fortune teller.
habang mahook sa Enchanted Beauty ni Janina Chang. At status by Sparkle content creator Alethea Ambrosio bilang Dazzling Mermaid. Si Sean Salvador Peter Pan naman ang Peg. Movie-inspired naman ang costume ni Pam Prinster. As Olivia Rodrigo naman si Vanessa Peña, habang Taylor Swift naman si Ella Cristofani. Spotted din si Liana Castillo, Lionel Navidad at Julia Pascual. At ibang status by Sparkle content creators tulad ni Ira Lopez, Pont Brian, Brandon Espiritu, Emma Natienza at Maika Kimochi. Spotted din sa ball si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. At si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay L. Carlson. Dumalo rin sa ball si Olympic gold medalist Carlos Yulo at girlfriend niyang si Chloe San Jose as Chucky and Bride. Aubrey Carambel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumoble na ang presyo ng mga bulaklak dito sa labas ng Roman Catholic Cemetery sa Davao City habang nananatili ang presyo ng mga kandila. Ayon sa ilang mga nagtitinda ng bulaklak, nagmahal din kasi ang kuha nila sa kanilang supplier. Ang ilang nakapaso, halimbawa ang dating 50 pesos ay nasa 100 to 150 pesos na. Sa kandila naman, nananatili ang presyo sa 35 pesos para sa mga kandilang nasa maliliit na baso. Ang nasa malalaking baso ay 50 pesos naman. Ang ibang stick na kandila ay nananatili sa 10 piso ang 3 pirasong maliliit, habang 20 pesos ang 3 pirasong malalaki. Samantala, ayon sa Davao City Economic Enterprise, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng alak at mga nakakasugat na bagay tulad ng kutsilyo, cutter, gunting at iba pa. Bawal din ang pagbebenta sa loob ng sementeryo. Paalala ng mga otoridad na itapon ang basura sa designated na garbage bins upang mapanatili ang kalinisan ng sementeryo. Sa ngayon ay maayos pa ang takbo ng trapiko sa palibot ng sementeryo, pero inaasahan ang pagbigat ng daloy bukas kung kailan ipapatupad ang ilang road closure sa mga sementeryo upang mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko. Napatay ang isang residente ng New Corellia sa Davao del Norte matapos kumain ng karne ng aso. Ayon sa Rural Health Unit ng bayan, lumabas sa findings ng Davao Regional Medical Center na viral encephalitis o pamamaga ng utak dahil sa rabies ang sanhi ng kanyang pagkamatay. October 24 nang pumunta sa kanilang tanggapan ang residente at sinabing kumain siya ng karne ng aso. Isinugod siya sa Davao Regional Medical Center at nakitaan siya ng sintomas ng rabies bago nasawi. Nag-contact tracing na ang Municipal Health Office ng bayan sa mga nakasalamuhan ng residente at kumain din ng naturang karne. Binigyan na rin sila ng bakuna. Nagsagawa na rin ng mass vaccination sa mga aso sa bayan. Nasa kustudiya na ng pulis ang 3 sangkot sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Ayon sa Police Regional Office 9, hindi sila mga miyembro ng terrorist group at nagsama-sama lang para pagplanuhan ang pagdukot. Sumuko ang dalawa nitong Martes hanggang habang naaresto naman ang isa pa sa kanyang bahay. Sinampahan na sila ng mga karampatang reklamo. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Tukoy na rin daw ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng 3 pang sangkot sa pagdukot na hinahanap pa rin sa ngayon. October 17 nang dukutin ang dayuhan mula sa kanyang bahay. Nakadeploy na ang iba't ibang law enforcement unit sa PITX para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, ngayong bispera sa Undas talaga inaasahan yung buhos ng mga pasahero dito sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kung kahapon ay nasa 168,000 na mga pasaherong dumagsa dito sa PITX, ngayong araw inaasahang aabot ito sa 192,000 hanggang 200,000. Napaghandaan naman daw ito kaya wala dapat ipag-alala ang mga pasahero dahil meron silang masasakyan. Pagtitiyak yan ni Jason Salvador, ang spokesperson ng PITX. Okay na daw ngayon lahat ng biyahe ng bus, di tulad ng mga nakaraang araw na may mga nakasilang biyahe dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Dahil sa dami ng mga pasahero nakadeploy dito, ang iba't ibang law enforcement units mula sa PNP at Coast Guard
pati na rin ang kanilang mga K9 units. Inaasahang mag-i-inspeksyon ngayong araw dito sa PITX ang matataas opisyal ng PNP at MMDA. Surprise drug test naman ang sagot ng PIDEA. Kahapon, 100 driver ang na-drug test at ayon sa PITX, 3 sa mga ito ang nagpositibo. Agad kinumpiska ang kanilang lisensya at hindi na pinabiyahe. Isasalang sila sa confirmatory test. Yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Bantay biyahe pa rin po tayo para sa mga patungong norte. Kausapin natin si AVP for Traffic ng NLEX Corporation, si Robin Ignacio. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at magandang umaga pa rin po sa ating mga taga-subaybay ng Balitang Hali. Opo, ano pong traffic situation sa NLEX sa mga sandaling ito? Opo, sa ngayon po ay fast moving pa naman po yung ating traffic sa magkabilang direksyon ng NLEX at SFX. Bagamat kahapon po meron na po tayong monitor na paglagsa ng ating mga kababayang pauwi ng probinsya. Ganon din po kaninang around 6 a.m. meron din pong sandaling pag-search ng traffic volume papuntang norte kaya kami po ay nagpa-counter program po kanina. Pero sa mga oras na ito, bagamat makikita natin na dumadami na po yung ating mga nagbabiyahe, masasabi po natin na maluwag pa po itong sitwasyon dito sa NLEX at SFX. Anong oras po inaasang dadami yung mga motoristang panorte? Yes sir, usually mga between 2 to 3 makikita natin na talagang magdadagsaan na po yung ating mga pauwing mga kababayan. At tuloy-tuloy na po yan hanggang mamayang gabi na mga 10 or up to 12 midnight po. And then inaasahan pa rin po natin na bukas as early as before 5 a.m. hanggang mga 2 p.m. ay marami pa rin po tayo mga kababayang bumabiyahe. Ano po yung inaasahan yung mga bottlenecks dyan po sa NLEX? Opo, dito po sa mga cost lanes natin dito sa mga toll plazas napapasok, lalong-lalo na po dito sa Balintawak, Paruatan at saka Mindanao. Pero dito po sa Balintawak, kung kakayanin naman po yung mga naka-assign na normally 3 lanes na cash namin, dinadagdagan po natin for as long as hindi naman maapektuhan yung ating RFID lanes. At after ng mga entries na to, dito kasi magsasama-sama after nitong Smart Connect Interchange. Normally, dito sa convergence na area na to hanggang before may kawayan or may kawayan area, nagkakaroon po tayo ng slow moving traffic. So sana po yung ating mga motorista kung monitor po nila na sobrang bigat yung daloy ng ating traffic at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang pagbiyahe ay mas mainam po na mag-adjust na lang po sila. Paalala po sa ating mga motorista na babiyahe lalo at may aktibidad sa may bahagi po ng Bukawi, Bulacan na bukas? Opo, kasama nga rin po yung event po dito sa may Philippine Arena na maaaring makakadagdag pa rin po talaga ng mga pagdami ng sasakyan. So, yun po yung paalala po namin na unang-una po, sana po ma-check na maayos yung kanilang sasakyan na nasa tamang kondisyon, ganun din po yung magdadrive. Kasi kung magkakaroon po tayo ng mga stalled vehicles, isang lane lang po malaking abala po sa daloy ng traffic natin. At ganun din po sana na magpakabit na po yung wala pa pong RFID at siguraduhin lang po na merong sapat na load yung kanilang RFID para mas maayos yung pagdali dito sa ating mga toll plaza. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yes sir, maraming salamat po. Magandang umaga po ulit. Si Ginoong Robin Ignacio ng NLEX Corporation. Nagsimula na maglinis ang ilang bumibisita sa sementeryo sa Occidental Mindoro na nalubog sa baha dahil sa bagyong Christine. At may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Rafi, dun sa ilang bahagi nitong pinakamalaking sementeryo dito sa Mamburao, hanggang tuhod pa yung tubig. Gayunpaman, marami pa rin nga ang pumunta ngayong araw para maghanda para sa undas. Malaking bahagi ng bagong sementeryo dito sa Barangay 2 sa Mamburao Occidental, Mindoro ang lubog pa rin sa baha dahil sa bagyong Christine. Pero si Lloyd maagang pumunta rito kanina para ayusin ang puntod ng tatay niya. Halos abot tuhod ang baha sa looban. Nagkalat pa yung mga basura, talahib, pati na rin yero. Karamihan sa mga mausoleum ay maputik dahil nga sa bagyo. Kaya naman kanya-kanyang linis ang mga bumisita. Narito yung ilan sa ating mga nakapanayam.
Actually po kahapon po ay nandito na po kami naglinis. Kaso nga lang po malakas po talaga yung ulan kahapon, hindi po namin natapos. Yung kagaya po yung sa labas, hindi po namin napinturahan yung mga ibang part po sa labas. Paano yun? Baha pa nga dito sa labas. Yun po, medyo mahirap po, struggle po pag mag-iigib po sa labas, tapos papasok po dito. Medyo mahirap po. Tsaka po, medyo madumi po na yung paligid po. Pero parang sacrifice nyo na rin yun. Sacrifice. Okay lang naman po kasi once in a year lang naman po yung ganun. Yung bubong po is hindi pa po namin naaayos. Then, yung sa lakas po ng bagyo, nagkaroon po siya ng baha-baha ng kaunti. Ay, paano po yan? Nag-uulan pa ngayon. Kaya nga po, nagano po rin kami kagad ng maaga para po makapaglinis po kagad kami. Nagbaon sila ng mga lalagyan ng tubig para makapaglinis. May libreng mapag-iigiba naman pero nasa labas pa ng sementeryo kaya malayo ang lalakarin. Rafi, sa ngayon meron na ring mga pulis na nag-iikot dito sa sementeryo para magbigay ng paalala doon sa mga bibisita rito ngayong undas at meron na rin silang help desk doon sa labas ng sementeryo. Samantala, sa Magdamag, malakas yung ulan dito sa bahagi ng Mamburao pero sa ngayon ay medyo maaliwalas yung langit dito. Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Hola mga mare at pare, umaariba na sa Mexico si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. Golden Maria Clara ang eksena ni Chelsea sa kanyang arrival. Suot ang modern Filipiniana. Blue chic dress naman ang suot niya sa welcome dinner. Nakabonding ni Chelsea roon ang tatlong queens na may lahing Pinoy na kalahok din sa Miss Universe 2024. Yan ay si Miss Universe Bahrain, pati na sina Miss Universe New Zealand at Great Britain na nakalaban na ni Chelsea sa nakaraang Miss Universe Philippines. Samantala, pwede nating suportahan si Chelsea sa pamamagitan ng online votings. Kapag nanalo siya sa Choicely, secured na ang spot niya sa top 30 finalists. Open na rin ang voting para sa Voice for Change Award. Kasabay ng agos ng baha sa Valencia, Spain, isang kotse na tinatangay ng tubig. Sa kabilang bahagi ng kalsada, makikita ang halos magpatong-patong na mga sasakyan dahil sa baha. Binahari ng ilang taniman sa bayan ng Milanilla sa Cuenca Province. Ang ilang residente na natrap sa gitna ng baha, kinailangan pang i-rescue gamit ang helicopter. Nasira rin ang ilang kalsada. Natumba pa mga puno. Nang humupang baha, nag-iwan ito ng putik sa karamihan sa mga bayan. Todo linis naman ang mga residente. Ayon sa mga lokal na otoridad, hindi bababa sa 75 ang nasawi dahil sa malawakang pagbaha. Ayon naman sa mga meteorologists doon, bumuhos ang isang taong katumbas ng ulan sa loob lang ng 8 oras. Kaya malala ang pagbaha na itinuturing na pinakamatindi mula noong 1996. Update po tayo sa epekto ng Bagyong Leon. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din Sir Rafi, gandi po sa ating mga taga-subaybay dito sa Balitang Hali. Opo, ano pong direksyon tinatahak ngayon ng Bagyong Leon? Sa ngayon po itong bagyong si Leon ay nasa layo na pong 155 kilometers northwest po ito o hilaga po ng Itbayat, Batanes. At patungo po ito dyan sa may eastern section ng Taiwan na kung saan inaasahan po natin na posible na dyan maglandfall ngayong hapon. Sa inyo pong monitoring, ano mga lugar ang nakatatanggap ng pinakamaraming ulan? Sa ating monitoring po, yung ito pong bahagi po ng Itbayat, umaabot na po sa around or more than 200 millimeters of rainfall po yung na itatala o nare-record po nila doon. At yung sa may ilang bahagi pa po ng istasyon po natin, particular na sa Calayan, ay medyo, kumbaga po, medyo nag-stop po yung padala po nila ng information po dito sa atin, no, dahil po sa lakas ng hangin. Pero after po nito ay i-retrieve po nila o papadala po nila yung mga datos po nila doon na nakuha, lalo na po sa may Calayan area. Ano pong ang panahon naman yung aasahan natin bukas hanggang po sa weekend? Dahil nga po, inaasahan natin na itong bagyong si Leon ay patuloy na kikilos palayo po dyan sa may Northern Luzon area. Ina-expect na po natin ang gradual improvement of weather, lalo na po sa extreme Northern Luzon. Pero dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi na ating bansa, ay maaliwala sa panahon po ang inaasahan natin bukas. May mga pag-ulan pero sa hapon at sa gabi na lang. May mga nakikita po ba kayo mga weather disturbance na papasok? 2 buwan na lang matatapos na yung taon. Meron pa kayong bagyo na papasok sa atin?
Yes po, Sir Rafi. Ngayon po or in the next 3 to 5 days, wala pa naman po tayo nakikita na posibleng sumunod dito sa bagyong si Leon. Pero bago matapos yung taon, posible pa rin po yung 4 hanggang 5 na bagyo na posible makaapekto sa ating bansa. 4 hanggang 5. So kailangan paghandaan pa rin po yan ang ating mga kababayan. Yes, tama po Sir Rafi. Dahil nga papunta po tayo dito sa Amihan season, no? So kapag ganito po, usually yung track po ng bagyo natin ay more on landfalling. Kaya po, ito po yung ating paghahandaan ngayong patapos po yung ating taon. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang tanghali. Si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Ito ang GMA Regional TV News. Apektado ng masamang panahon ang bentahan ng bulaklak sa Baguio City pero hindi ang mga biyaherong luluwas mula sa City of Pines. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Chris, magdamag pa rin naranasan ng pabugso-bugsong pag-ulan dito sa lungsod ng Baguio at sa mga oras nga na ito ay makapalang hamog na na-experience sa City of Pines. Magdamag na nakabantay ang otoridad sa mga lugar na dahil na rin sa banta ng landslide at rockslide sa iba't ibang panig ng Cordillera Region. As of 9 a.m. monitoring ng Office of the Civil Defense, CAR, passable ang lahat ng major roads sa rehiyon. May mga naitalang rockslide sa bahagi ng Mountain Province pero agad ding nadaanan matapos yung clearing operation. Kasabay nito, pinag-iingat ang mga motoristang aakyat sa Baguio City dahil sa makapal na hamog na epekto ni Bagyong Leon. Nasa evacuation center ngayon ang mahigit sa 70 families sa Cordillera Region. Sa kabila naman, Chris, ng maulang panahon, bunsod ng Bagyong Leon, dagsa ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Baguio City. Pahirapan ang pagsakay sa mga bus. Samantala, update naman sa presyo ng bulaklak sa Baguio City isang araw bago ang undas. Nako, Chris, bagsak ang presyo ng bulaklak dahil sa oversupply. Hindi kasi na-deliver sa iba't ibang probinsya ang supply ng bulaklak dahil sa magkasunod na bagyong Christine at Leon. Halos kukonti rin yung bumibili ng bulaklak dahil sa masamang panahon. Sa ngayon, wala na raw inaasahang paggalaw sa presyo ng bulaklak. Samantala, sa kabila ng masamang panahon ay marami pa ring turistang namamasyal sa lungsod ng Baguio. At sa pagganda ng panahon, sa mga susunod pang araw, inaasahan ng maraming turista ngayong long weekend. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa ibang balita, nagsampa ang aktres at singer na si Rita Daniela ng reklamong acts of lasciviousness laban sa aktor na si Archie Alimanya. Balita hatid ni Nico Wahe. Kasama ang kanyang abogado at kanyang kuya, nagtungo sa prosecutor's office ng Bacoor, Cavite ang singer at aktres na si Rita Daniela. Yan ay para maghain ng reklamong acts of lasciviousness laban sa aktor at komedyanteng si Archie Alimanya. Hindi nagpaunlak ng panayam si Daniela at tanging abogado niyang nagsalita. Sa complaint affidavit ni Daniela, kapwa raw silang dumalo ng party ni Alimanya noong September 9, 2024. Doon pa lang daw ay nagbibitiw na sa kanya ng malalaswang salita ang aktor. So doon pa lang na-offend si Rita. She felt uncomfortable already but she did not confront Archie during that time kasi ang dating sa kanya, baka he did not mean it, lasing lang, and yun, nagbibiro lang. Pauwi mula sa party, nag-alok daw si Alimanya na ihatid si Daniela. Pumayag ang aktres sa pag-aakala raw na para lang itong kuya. Sa biyahe, hinahawakan daw siya ni Alimanya sa balikat at leeg. Nagsabi na siya na kuya, wag, kuya kita. So kasi nga, Rita was treating Archie as an elder brother. Pagdating sa tapat ng kanyang bahay, puwersahan daw siyang hinalikan sa labi ni Alimanya. Nagpumiglas daw si Daniela, pero niyakap siya ng mahigpit ni Alimanya, saka pinaghahawakan ng masiselang bahagi ng kanyang katawan. Dito na raw naiyak si Daniela hanggang sa makalabas ng sasakyan. She was forced and he was kissed by Archie that time. And then there was also touching that happened, like yung masaselang bahagi ng katawan niya, like breast was also being touched during that time. Nag-text daw si Alimanya para humingi ng tawad sa nangyari at lasing daw siya noon. This is not easy for Rita, no? I mean, any woman, it's really hard for them to come out and magsabi ng ganitong mga krimen and mag-file ng ganitong nature. Patuloy naming kinukunan ng pahayag si Alimanya pero wala pa siyang tugon. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News.
Nahulog at bumaligtad ang isang closed van sa baywalk ng Tabok Bridge sa Opol, Misamis Oriental. Base sa investigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol ang driver sa truck kaya nag-counterflow at bumangga sa motor. Galing Iligan City daw ang truck habang mula sa Cagayan de Oro City naman ang motorsiklo. Sa gitna ng patatanggal sa truck sa baywalk, bigla itong nasunog. Agad namang rumesponde ang mga otoridad doon at inapula ang apoy. Sa ngayon, maayos na ang kalagayan ng truck driver habang nagpapagaling pa sa ospital ang rider na hindi na raw magsasampa ng reklamo. Sinampahan ng dagdag na reklamong serious illegal detention ng 8 Chinese national na naaresto sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, base ang reklamo sa pahayag ng 2 Chinese na dinala sa Pilipinas ng 8 sospek at pinilit magtrabaho sa Pogo. Patuloy raw ang isinasagawang case build-up. Nasa kustodiya ng CIDG ang 2 complainant at ang 8 suspect. Nanaig pa rin ang bayanihan sa panahon ng kalamidad. Nag-donate ang NCAA Management Committee ng relief goods sa GMA Kapuso Foundation para sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Christine. Personal na nag-turnover ng donasyon ng NCAA Management Committee members na pinangunahan ni LPU Representative at Season 100 Mancom Chairman Hercules Calianta. Patuloy po na tumatanggap ang GMA Kapuso Foundation ng donasyong pagkain at iba pang gamit para sa mga nasalanta ng bagyo. Para sa cash donation, maaari rin pong magdeposito sa accounts ng GMA Kapuso Foundation. Magpadala sa Cebuana Luwilier, pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit card. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. At mag-donate lang po sa mga nasabing official channel. Huwag po basta maniniwala sa mga posibleng nagpapanggap na taga-GMA Kapuso Foundation. Hindi mawawala ngayong undas season ng spectacular events. Heto ang entry sa Bataan. At Trip Under the Sea ang tema ng Trick or Treat sa Samal. Katakyutan costumes ang ibinida ng mga bata gaya ng sirena, pirata at sea creatures. Pati munisipyo, terno sa eksena ang decoration. May pa-treats naman ang mga empleyado para sa mga chikiting na dumalo. Dinagsa din ang costume competition sa Dinalupihan. Halos mapuno ang oval ground ng mga bata at young at heart na benta ang mga OOTD. Binigyan din ng mga regalo at treats sa mga nakisaya. Wow na wow! Anong costume mo, kuya? Nako, ako Superman dati. Tagal na nun. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.